Opo, aming Panginoon, magliwanag ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung wala ka po, kami ay nasa kadiliman. Pero salamat dahil sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kami ay iyong pinili at tinawag para maging bahagi ng inyong pamilya. Maging inyong mga anak. Salamat at inyong iniligtas ang bawat isa sa amin sa kadiliman. Ipagpatuloy mo po aming Panginoon na magliwanag sa aming buhay. At sa oras na ito, sa aming pagpapatuloy ng aming pag-aaral ng inyong salita, ihanda mo po ang bawat isa sa amin. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Patawarin po. Maraming salamat po sa pagpapatawad at sa inyong pagbabago ng aming buhay. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, para maintindihan namin ang inyong mensahe sa umaga nito. Ikaw po, Banal na Espiritu, ang aming magiging guro. Paliwanag mo, ipaalam mo, at tulungan mo kami para manatili at maging bahagi ng aming buhay ang inyong salita. Ang inyong salita nawa na inyong ibibigay sa amin sa umaga ito ay magiging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya muli, kami nagpapasalamat, aming Panginoon. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos na tapat at palagi namin inasa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gising na ba kayo? Pampagising lang po yun. Kasi kahit na malamig, kailangan talagang maging buhay na buhay tayo. Okay? So, inisip ko dahil sa aking trabaho, alam niyo dumadami ang kaso na ang mga biktima ay mga bata. Maraming mga child abuse cases. Hindi lang yun. Marami rin mga violence against women na mga kaso. Marami rin mga naghihiwalay na mag-asawa. At kung tungkol sa mga aling-alingan, marami rin nag-aaway-away na mga magkakapatid o mga membro ng parehong pamilya. So, sabi ko nga at marami na rin ang hindi naniniwala sa sa pag-aasawa. I mean, mas kontento sila na hindi na lang mag-asawa. Yung wedding. Okay? Maraming ganun. Kaya, ano kaya ang maaaring dahilan? Kung bakit ganito na ang nangyayari sa mundo. Ano kaya ang maaaring dahilan? So sa umagang ito, titignan po natin ang isang utos ng Diyos sa atin na naniniwala ako na kung ito ay ating tutuparin, ito ay ating gagawin, may iwasan ang mga bagay-bagay dito. Hindi man completely dahil nandiyan pa ang ating kaaway, pero naniniwala ako na hindi ganon yung pagtakas ng mga kaso ito. So, basahin natin ang ating mga passage, ang ating passage ngayon, dahil ang tanong kanina ay ano yung previous na napag-aralan natin sa John chapter 15 verses 1 to 8, di ba? So sa umagang ito, magsimula tayo sa verse
9. So, tumayo po tayo para hindi kayo makatulog. Basahin natin lahat ito. Mga verses. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he will give you. These things I command you, that you love one another. Okay, tayo po ay maupo. So ano po ang napansin natin na utos sa atin ng ating Panginoon Yesus sa ating nabasa? Ang utos niya ay to love one another. Sabihin mo sa inyong katabi kung ano yung utos. Hindi, sabihin mo, hindi. I love you, mahal kita, ano? Kung ang utos natin na ito ay magagawa natin, magagawa ba natin mapusuhin ng isang bata? Diba? Kahit na may problema ang mag-asawa, isipin din natin, iwalay na. Kung ang utos na ito ay talagang gagawin natin. So makita natin dito na importante ang utos nito. At yun talaga ang ating kailangan. So tingnan natin kung bakit or ano ngayon ang magiging basihan natin para maging totoo yung ating pag-ibig at para matupad natin ito. So sa first part ng verse 9, ito yung ating nabasa. As the Father loved me. Sino ang nagsasalita dito? Ang ating Panginoong Jesus. So ang sinasabi niya, gaya ng pag-ibig sa akin ng Diyos Ama. So ang Diyos Ama, mahal niya ang ating Panginoong Yesus Kristo. So makita natin ang pundasyon. Mahal ng Diyos Ama ang Diyos. At balikan natin ang ating napag-aralan sa John chapter 14 verse 31. Ito yung ating mababasa. But that the world may know, anong sabi ng ating Panginoon Yesus Kristo? I love the Father. Okay? And as the Father gave me commandments, so I do. So makikita natin dito na nagmamahalan ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Merong mutual love sila sa isa't isa. So, mahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak, mahal ng Diyos Ama, Diyos Anak, ang Diyos Ama. Klaro yun sa mga verses dito. At ngayon at alam natin ang pagmamahalan ng Diyos Ama at Diyos Anak, ito ang sabi ng
Diyos anak sa atin, ni Yesu Cristo sa atin. Pagpatuloy natin ang basahin, I also have loved you. As the Father loved me, I also have loved you. Anong napansin niyo dito? Kung ano ang pag-ibig ng Diyos Ama sa Diyos Anak, at nakita natin ng Diyos Anak ay mahal din niya ang Diyos Ama. Ganun yung pag-ibig ng Diyos Anak sa atin. Hindi niya sinabi ng ibang level. Pareho pala na level yung ibinibigay na pag-ibig ng Diyos Anak sa atin. At dahil isang Diyos ang ating pinag-uusapan, ano naman ang ibig sabihin nito? Na ang Diyos Ama, mahal din niya tayo. Kagaya ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Nakita niyo yan? Yung uri ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So kung alam natin na pareho ang standard, pareho ang klase, ang level ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa Diyos, Anak, and then yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano ngayon yan sa atin? Di ba? Ano ang ating iisipin? Ano ang ating sige, nararamdaman? Gusto niyo ba yun na klaseng pag-ibig? Mga kapatid? Tingnan natin kung ano itong pag-ibig na sinasabi natin. Para lalo natin, maintindihan. Okay? Basahin natin ito. Anong sabi dito? Sa Psalm 36, Your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Ito naman, give thanks to the Lord, for He is good. Patuloy natin. His love endures forever. Give thanks to the God of God, His love endures forever. Give thanks to the Lord of Lords, His love endures forever. Lamentations. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kaninang umaga, narinig ko si Yuli kinakanta niya. Hindi ko alam, mayroon kayang kinakanta rin. Kinakanta ko rin. They are new every morning. Diba? New every morning. Great is thy faithfulness. Sa pa, sana natin. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commands. Sa New Testament, ito yung alam natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Isa pa, God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kita niyo yung klaseng pag-ibig ng Diyos sa atin, ng ating Panginoong Yesu Cristo. Siya ay namatay kahit na nung tayo pa ay makasalanan. Hindi niya inantay, hindi niya sinabing magbago ko muna bago kita manalangin. Sabi niya, mahal kita kahit ikaw ay makasalanan. Pero dahil mahal kita at alam kong makasalanan ka, ano ngayon ang inyong gagawin? Ano ang magiging response natin? Diba? Pero yan ang pag-ibig sa atin
ng ating Panginoon. Ito pa, for God, basahin natin, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So alam natin na dahil sa kasalanan, tayo ay patay. Patay ka, pero minahal ka ng Diyos. At binigyan ka ng bagong buhay. And then lastly, tingnan natin, anong klaseng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ano? For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So sa mga verses na ito, ulitin natin, as I have loved you, as the Father loved me, I also have loved you. Sa mga verses na ating binasa, hindi na natin kailangan explain kasi ang dami, di ba? Pero makikita natin kung anong klaseng pag-ibig meron ang ating Panginoong Jesus sa atin. His love is great, it is pure, everlasting, abundant. It is sacrificial. Sacrificial. Binigyan niya ang kanyang buhay para sa atin. Unchangeable. 1,000 generations. And then it is unconditional. While you were yet still sinners, Christ died for us. Yan ang klaseng pag-ibig ang ibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. So have I loved you. At dahil doon, ito ang binanggit niya pagkatapos. As the Father has loved me, so have I loved you. So ito yung sinabi niya. Dahil sa pag-ibig na ito, sabi niya, abide in my love. Manatili kayo sa ating pagmamahal sa inyo. Manatili kayo. Ano ang ibig sabihin dito? Manatili tayo sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal. Nakita natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Yesu Cristo. Salamat sa pagmamahal niyo. Diba? Salamat dahil kahit tayo ay makasalanan, siya ay namatay para sa atin para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pagmamahal niyo. So dahil alam natin na tayo ay ligtas, ganun na lang ba? Relax na tayo? O meron pa tayong dapat gagawin? Kailangan ipamuhay natin yung pag-ibig na yan. Hindi lang natin enjoy, kundi dapat meron tayong gagawin sa pag-ibig na yan. Dahil pag titignan natin yung mga previous verses sa the same chapter, sinabi niya, abide in me and I in you. Yung relasyon natin sa ating Panginoong Jesus na kailangan nakakabit tayo. Diba? Saba? So, nakita natin na kailangan meron tayong relasyon at kailangan mahalin din natin ang Diyos. Mahalin din natin. Relasyon eh.
Kasi kung sinasabi natin meron tayong relasyon sa Diyos, pero sinasabi lang natin, salamat Diyos at mahal mo. At hindi natin siya mahal. Anong klaseng relasyon yun na sinasabi natin? Isa pang abide na sinabi dito. Abide in me and my words abide in you. So sa previous chapter, in-emphasize ng ating Panginoon ang ating pananatili sa Kanya, yung ating relasyon sa Kanya. At sinabi rin, yung Kanyang mga salita, yung Kanyang mga utos, ay kailangan manatili sa atin. At ngayon, sinasabi niya, abide in my love. Manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. So kung may nag-ibigan, nagmamahalan ang Diyos Ama at Diyos Anak, at dahil mahal tayo ng Diyos, kailangan din na meron tayong pag-ibig sa Diyos. Tama? Relationship ang ating pinag-uusapan. Relationship. At makikita natin na ang pundasyon ng relationship na ito, walang iba kundi ang pag-ibig. At ngayon, anong klaseng pag-ibig ang sabi naman ng Diyos na ibibigay natin sa Kanya? And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kaya ba natin yun? Naibigan. Nakita natin yung klase ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito ang sinasabi sa atin. Kaya ba natin? That we will love the Lord with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind, with all of our strength. Kaya kaya natin? Ano ang magiging sabihin natin, proof na magagawa natin yan? Ano ang magiging evidence? Ano ang magiging patunay para magawa natin yan? Ano kaya? Sa verse 10, ito ang ating mababasa. Ito ang ating mababasa. If you keep my commandments, you will abide in my love. If you keep my commandments. Hindi lang yung alam natin, pinag-aaralan natin, binememorize natin ang salita, ang utos ng Diyos. Hindi lang yan. Keeping has something to do with talaga ina-apply natin. Sa buhay natin. Nagiging part talaga ng ating buhay. So, ang patunay ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesus, walang iba kundi ang obedience. Obedience. Sabi, if you keep my commandments. Yan, yung ating obedience sa Kanya. At pag talagang nagawa natin ito, maaaring masabi natin that I love the Lord with all of my heart. Hindi yung pinipilit pala na gagawin. Okay? Galing pa rin sa ating puso. Obedience. Yun pala ang patunay. Yung proof ng ating pag-ibig o pagmamahal sa ating Panginoong Yesus. At mismo ang ating Panginoong Yesus Kristo, siya ang nag-exemplify dito. Baka sabihin nyo, paano yan? Ginawa niya para ipakita sa atin. Kasi pag basahin ulit natin yung verse 10, ito yung sabi, just as I have kept my Father's commandments and abide in His
Balikan natin yung isang verse na nabasa natin. I love the Father, and as the Father gave me commandments, so I do. Obedience. Ang ating Panginoong Yesus, naging obedient din siya sa Diyos Ama. Nakita niyo yan? So sa relasyon na to, obedience pala ay very important. Pag ikaw ay isang magulang, at meron kang sinasabi sa inyong anak, at sinasabi ng inyong anak na, Ma, Pa, mahal na mahal kita. Okay. And then sabihin mo, sige ha, ikaw ba ang maghugas ng plato ngayon? Gawin mo nga ito, ayaw mong gawin. Totoo ba yung sinabi mo? Na, Mapa, mahal na mahal kita. Iayaw mong tumupang sa simpleng bagay. Ano ngayon ang patunay na totoo yung sinasabi mong mahal ko kayo? Obedience. Di ba? Yan ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. At yan mismo ang kanyang ginawa para manatili rin siya sa pag-ibig ng Diyos. So tularan natin pala. Tularan natin ang kanyang ginawa. Sa verse 12, ito ang pinakita. Ito na. Makita natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang mutual na pag-ibig ng Diyos Ama at Diyos na. Makita natin na mahal tayo ng Diyos. Makita natin kung anong klaseng pag-ibig. At sinabi, manatili ka rin sa akin, sa aking salita, at sa aking pag-ibig. At maaaring sabihin natin, sige, gawin natin yung Diyos. Ng Diyos. Pero ito naman ang tuman. Hindi lang natin mahalin ang Diyos. Sabi niya dito this is my commandment, that you love one another. That you love one another. And then sa verse 17, mag-jump tayo. These things I command you, that you love one another. Inulit. Inulit. Love one another. Pero tignan niyo ito. As I have loved you. Parehong klaseng pag-ibig. So, hindi conditional natin. Hindi natin masabi, anak, kung magbukas ka ng plato, pamahalin kita. Hindi maaaring sabihin yun na, Ama, uwi na yung sana. So, kahit na hindi tumutupad yung anak sa mga utos ng magulang, dapat maging conditional din kung totoo mahal ng anak, ng ama, ng ina, ang anak. Ang anak din, kung sabihin niya, opo, mahal kita. Ma, pa. At talagang tinutupad na yung mga utos ng kanyang mga magulang. Pero ang ama, maraming bisyo. At pinapabayaan niya yung dapat niyang gawin sa loob ng tahanan. Hindi rin pala maaaring sabihin ng anak, mamahalin lang kita pa kung ikaw ang magbabago. Dapat maging unconditional din pala ang pagmamahal natin sa bawat isa. So sa loob ng church, dahil tayo ay isang pamilya, sabihin ba natin sa ating kapatiran, mahal kita kung tutulong ka sa paglilinis,
At pag hindi ka nag-cooperate sa mga activities sa church, sorry na lang. Hindi kita mamahalin. Ganun ba yun? As I have loved. So the way we are to love one another is as Jesus loves us. Kaya ba? Mahirap. Oh, walang sumasagot. Pero yan, ang itinuturo sa mga verses. Yun ang utos sa atin ng ating Panginoong Yesus Cristo. Mahirap. Oo, mahirap. Dahil meron pa rin tayong mga pahinga. Kaya nga, kailangan makilala natin ng lubos ang ating Diyos. Kailangan maging totally surrender tayo sa Kanya para magawa natin yung iniuutos. Kung meron pa rin tayong mga reservations para pansarili natin, hindi talaga natin matutupad ang sinasabi sa ating ngayon ng ating Panginoon. Sa mga verses na mga naiwan, tignan niyo ito. Greater love has no one than this. Yung ginawa ng ating Panginoong Yesus Cristo is to lay down His own life for us. So, yun din, na yung pag-ibig din natin, pagmamahal natin sa bawat isa, meron talagang sakripisyo. Hindi man natin talagang ialay ang ating buhay, literally, hindi ako. Kasi ang Diyos, si Yesu Cristo lamang, ang maaring makagawa doon. Pero may instances na maaring delikado ang ating buhay. Pero kailangan gagawin natin. At may mga instances na may namamatay dahil sa sacrifice niya. Pero yun, ang ating Panginoong Yesu Cristo ang naging example. At habang nakita natin dito, lumalalim, nagiging intimate yung ating relasyon sa Diyos. Tingnan nyo, yung nabasa natin sa Psalm 130, ano yung pa natin kanina? Yung reading natin, 36. May sinabi doon na mga servants. Di ba? Pero dito, sa mga passage na ito, makita natin na I no longer do I call you servants, but I call you friends. Naging iba. Dahil nga sa pag-ibig na to ng Diyos sa atin, iba na ang ating yung pagtingin niya sa atin. Hindi niya sinabi, aba, ako ang nag-create sa'yo. Ako ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ako ang nag-bless sa iyo. Kailangan mag-serve ka sa akin. Hindi ganun yung sinasabi dito. Na habang lumalalim yung ating relasyon sa ating Diyos, makikita natin yung katotohanan ng kanyang sinabi. I call you my friends. At dahil din doon, sabi sa last part nito, all the things I heard from the Father, I have made known to you. So dahil sa pag-ibigan na ito, wala nang sekreto. Walang sekreto. Kung ano yung mga kailangan ituro sa atin, itinuro lahat sa atin. So sa atin din, dito, isipin mo, kung sabihin ni Pastor na mahal ko kayo, pero hindi magtuturo ng tama ng kanyang nalalaman. Pinag-aralan niya yung salita ng Diyos, alam na alam niya, talagang alam niya. Pero limitado yung kanyang tuturo sa iyo, sabihin niya. Kasi mahirap na, baka mas maging marunong pa sila sa akin. Totoo ba na mahal tayo ng ating pastor pag ano? Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Yesus, makita natin, lahat
ipinaalam sa atin. At continuing, naniniwala ko na magiging tuloy-tuloy yung kanyang pag-ibig sa atin ng mga katotohanan. Habang pinag-aaralan natin ng kanyang salita at habang lumalalim rin ang ating relasyon sa kanya. Marami pa tayong kailangan malaman na ipapaalam sa atin ng ating Diyos. At sa verse 16, wala tayong maaaring may pagmalaki. Hindi natin sinasabi, dahil ako ay good boy, kaya ako ay minahal ng Diyos. Hindi. Minamahal ko lahat yung mga nasa simbahan, kaya ako ay blessed. Wala tayong pagmamalaki. Dahil ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, sabi, "You did not choose me, but I chose you." Siyang pumili sa atin. "And appointed you to go and bear fruit." At meron siyang pinapagawa sa atin. Diba? At siya rin ang magbibigay ng kakayahan para magawa natin yan. Yun ang maganda. Hindi yung, Dred, gawin mo to and then wala man lang akong i-advise kay Dred kung paano niya gagawin. Hindi ko man lang siya tutulungan o kaya ano ang dapat niya gawin. Ang Diyos, when He appointed us to go and bear fruit, siya pa rin ang magtuturo sa atin. Ang importante lang, magpaturo tayo sa Kanya. Siya ang magbibigay ng kalakasan para magawa natin. Yun ang maganda. Yun ang tunay na pag-ibig sa atin ng Diyos. And that your fruit should remain, that whatever you ask, the Father in my name, He may give you. So, makita natin dito na habang lumalalim, dahil tayo ay pinili, may pinapagawa sa atin ang ating Diyos. Pag tinutupad natin ang utos nito, yun, meron din reward, meron din blessing sa atin. Yun ang ating Diyos. At sa verse 11, balikan natin. As the Father has loved me, so have I loved you. Remain in my love. Diba? Sabi niya. And then, sinabi niya, kung talagang mahal mo ako, sundin mo, gawin mo ang mga utos ko. Kagaya rin ng ginawa ko, kaya nanatili ako sa pag-ibig ng Diyos Ama. And then sinabi, "This is my command, that you love one another as I have loved you." Sabi dito, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." Na-realize pa niyo na andyan ang kagalakan ng Diyos sa atin dahil alam natin yung pag-ibig niya sa atin. Masaya ba kayo? Pag alam niyo yung klase ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. Masaya ba kayo? At habang tinutupad natin ang kanyang utos, lalo natin na-experience yung kagalakan na yan. Kaya minsan, tayo ay nagre-reklamo kung anong nangyayari sa atin. Balikan natin. Baka hindi natin tinutupad ang utos ng Diyos. Kaya hindi natin na-experience, nararamdaman yung kagalakan niya. So the more that we come to know our Lord, the more that we can become obedient to His Word, makikita natin yung mga blessing at mararamdaman natin, totoo nga, mahal na mahal ako ng Diyos. Pag hindi mo alam ito, reklamo tayo ng reklamo. Ang tinitignan lang natin, mga problema. Sabihin mo, kala ko mahal ako ng Diyos. Bakit palagi akong nagkakasakit? Paano ka naman ito?
baka naman may mga bisyo ka. Di ba? So, hindi mo tinutupad ang salita ng Diyos. May mga bisyo ka. So, nagkakasakit ka. O kaya sabihin mo, sa loob ng tahanan lang, kahit balikan natin yung relasyon sa loob ng tahanan. Reklamo na ang reklamo yung anak. Kala ko, mahal ako ng aking mga magulang. Bakit ganito naman? Ang tanong, mahal mo rin ba sila? At kung mahal mo sila, totoo bang mahal mo sila? Tinutupad mo ba yung kanilang mga utos? So, paano mo mararamdaman yung kagalakan sa loob ng pamilya, sa inyong relasyon, sa inyong mga magulang, kung ikaw mismo hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin? So, makita natin dito, the more na gagawin natin ang utos ng Diyos, tinutupad natin ang utos ng Diyos, the more na nakikilala natin siya, at the more na talagang mamahalin natin siya, mananatili rin sa atin ang kanyang kagalakan. Lubos na kagalakan. Di ba yun ang gusto ng bawat isa sa atin? Maging masaya. Gusto niyo bang maging masaya? Ha? Gusto niyo ba? Yes! Ano gagawin natin? Oo. Ano gagawin natin? Mahalin natin ang Diyos. Di ba? Sundin natin ang kanyang utos at mahalin natin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Mararamdaman natin yung kagalakan na ito. Tignan natin ang mga examples. Kasi sabi ng ating Panginoon ay talagang ginawa rin niya yung dapat niyang gawin para may pakita yung kanyang pagmamahal sa atin. Sa John 5, nakita natin yung isang may sakit 38 years. Nakahiga doon sa tabi ng mulong Bethesda at wala man lang tumutulong sa kanya. Di ba? Walang tumutulong sa kanya. Nung nakita ng ating Panginoon Yesus, although hindi niya talagang pinulungan para lumusong sa puso, pero siya ay pinagaling. So ano ang tinuturo sa atin? Kung meron tayong nakikita na may sakit at nangangailangan ng tulong, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tulungan. Di po ba? Tulungan. Love one another as I have loved you. Minsan, dahil sa business natin, nakakaligtaan natin tumulong ng tao. Alam nyo, kahit hindi ko ito, inas ang si Pastor Eric ng permission, ako ay palaging, alam nyo, yung ako ay talagang napapabilib sa kanyang ginagawa, sa kanyang pagtulong at pag-alaga sa isang, ilang taon na yun, Pastor Eric? 86 years old, na mag-isa lang na namumuhay sa kanyang bahay, na kapitbahay, na tinutulungan niya, pinupuntahan niya, inaalagaan niya, hindi naman niya relative. At lately, dahil hindi na rin makalakad, kailangan meron siyang higa. Bed, yung parang hospital bed. Yun. Si Pastor Eric ang nag-assemble doon sa higaan. At pinupuntahan ba rin na inaalam? Pagpapakita yun na pag-ibig. Di ba? Ano pa? Yung feeding of the 5,000. Anong matutunan natin dito na ginawa ng ating Panginoon Jesus para may pakita yung pag-ibig niya sa tao? Anong sabi ng kanyang mga disciples? Gabi na, pauwiin na natin sila. Wala tayong may papakain.
Di ba? Yun ang sabi ng kanyang mga disciples. Pero makita nyo yung compassion, yung pag-ibig ng ating Panginoong Yesus sa kanila. Pinakain niya. So, ganun din sa atin. Kung may nakita tayo na nangangailangan ng pagkain, bibigyan rin ba natin? Tulungan din ba natin? Maawa rin ba tayo? At bibigyan natin. Sa John 8, yung woman who was guilty of adultery, nagiging judgmental yung mga church leaders, mga ibang tao sa kanya. Pag may nakita ba tayo may na gumagawa ng kalokohan ng kasalanan, magiging judgmental din na tayo. O kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Yesus na talagang pinulong siya. Yung sa parable of the lost sheep, ano yung matandaan natin dito? Sabi ng ating Panginoong Yesus, kung sakali, ang isang tao ay may 100 na sheep at nawawala yung isa, ano ang kanyang gagawin? Hahanapin niya yung isa. At pag nahanap niya, talagang nandoon yung kagalakan. Ang tanong, kilala ba natin kung sino sa atin ang hindi nag-attend ng Sunday worship? Kung sino ang nawawala? Hinahanap ba natin? Kinukumusta ba natin? Ako, hindi ako dyan. Hindi ko chinecheck yung attendance, hindi ko rin tinitingnan kung sino ang nawawala. So siguro, tingnan natin yung ating kasama dito at maging aware tayo, bakit parang 3, 2 linggo, 4 linggo, para siya. Ano kayong nangyari sa kanya? Hanapin natin. May pakita natin na totoo. Mahal natin ang bawat isa. Mga illustrations lang ito. And then dito, sa Matthew 18, tinanong ni Peter, ilang beses ba magkakasala sa akin ang aking kapatid at siya ay aking ano yung forgive sa Tagalog? Katatawanin. 7 times? Yan ang tanong ni Peter. Kaya, merong ibinigay na parable ang ating Panginoong Yesus Kristo. Parable of the unforgiving servant. Na meron isang servant, ang dami niyang kalukuhan at nilustay na pera. Pero siya ay pinatawad ng kanyang amo. Ang problema, nung lumabas ito at nakita niya yung kasama niyang servant na may konting utang sa kanya, at humihingi ng awa, bigyan mo ba ako ng oras para makabayad? Anong ginawa niya? Pinakulong para raw makabayad. Ganun din ba tayo? O dapat din magiging versatile tayo sa mga tao na maaaring hindi nila magagawa yung pinapromise nila sa atin. Na kailangan nandoon din yung ating pag-intindi. At kung maaari ay bigyan pa natin sila ng oras para magawa rin nila yung kanilang gawin. Paano natin may makita na totoong mahal natin ang ating gawin? And then, sa John, 1 John chapter 3, verses 16 to 18. Dito rin binanggit na naman yung ginawa ng ating Panginoong Yesus Kristo na inialay niya yung kanyang buhay para may pakita ang pag-ibig niya sa atin. Pero ang susunod na mga verses ay sabi doon, kung meron kang nakakita na nangailangan ng tulong. Di ba? So yung sacrifice, hindi yung sinasabi na talagang ialay natin ang ating buhay. Pero kung meron tayong nakita na nangailangan at nasa katayuan naman tayo, na meron naman tayo may tutulong, tulungan din natin. Hindi lang tayo magmahal sa salita,
kundi magmahal tayo sa gawa at sa katotohanan. Yun ang sabi dito. And then my last na verse na ginamit kong illustration, yung ginawa ng ating Panginoon Jesus, yung kanyang pagtugas sa paa ng kanyang mga disciples. Anong itinuturo sa atin para may pakita natin at talagang magawa natin yung love one another as I have loved you. Ano kaya? Yung servanthood. Yung pagtutulungan. Yung talagang pagsisilbi. Di ba? Pagsisilbi. So sa loob ng ating iglesia, paano natin talaga may pakita na mahal natin si Pastor Eric, si Pastor Alex, mga elders, ang bawat isa? Paano kaya natin may pakita? Na talagang masabi natin na love one another as I have loved you. We have to serve each other. Magtulungan tayo, magsilbi tayo sa bawat isa. Yun ang ating gagawin. Andito tayo bilang isang pamilya. Last week, masakit pero totoo. Ang assessment ni Pastor Eric sa amin. Maintaining church lang tayo. Talagang yun ang kanyang honest assessment. Mini-maintain lang natin yung church. At salamat at na-maintain natin. Pero hindi makita na tayo nga ay lumalo. Ang hirap aminin, masakit aminin, pero yun ang katotohanan. So kung mahal natin ang Diyos at sinasabi natin na oo, binamahal ko rin ang aking kapwa, ang aking kapatid, gawin natin yung nararapat para tayo ay lumago una personally at lumago tayo bilang isang congregation. Gawin natin ang utos nito. Sa tulong at gabay ng Diyos, magagawa natin. Lalo natin basahin ang kanyang salita, kilalanin natin siya, para makalaman natin yung sinabi natin na klase ng pag-ibig ng Diyos. At habang lumalabo ang ating pananampalataya, may sasabuhay natin dahil tayo ay babaguhin ng Diyos. Gawin natin sa gabay at sa awa ng ating Diyos, ang ating dapat. So muli, sa mga verses na ito, nakita natin, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Walang question. At sabi niya, na kailangan patunayan din natin ang ating pag-ibig sa Kanya, na ating sinasabi. Patunayan natin. Gawin natin yung nararapat natin gawin ayon sa Kanyang salita. Magiging mas sunurin tayo sa Diyos. At mahalin natin ang bawat isa gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon Jesus sa atin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Salamat at minahal mo kami. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na hindi namin naipakita ang pagmamahal sa iyo. Tulungan mo po kami para kami ay manatili sa inyong mga salita at manatili sa inyong pag-ibig
sa aming pagsunod sa inyong mga kautusan. Marami pa rin po kaming mga pagkukulang. Pero ikaw ang inaasahan namin, walang iba na tutulong sa amin. At yung inyong utos na mahalin namin ang bawat isa, tulungan mo rin po. Dahil ang standard na sinabi mo ay, as I have loved you. Sinabi mo ito hindi dahil ito ay imposible. Sinabi mo ito dahil ito ay magagawa namin habang kami ay nananatili sa inyong utos at sa inyong pag-ibig. Kaya tulungan mo kami para maging totoo ang aming pananatili. Awitin natin ang wakas mo.